Hello my friends, Nerves Trading here. So today guys, nandito naman tayo sa Kotex para mag-trade ng binary options, okay? So meron ako tinitignan na level dito sa Euro against British Pound. So i-drawing lang natin. Okay, so horizontal line. Okay, and as you can see right here, meron tayong isang key level. So previously, this right here is a resistance level. So every time na ma-reach nung price etong level na to, nagkakaroon ng rejection. Okay? So dito meron tayong swing high. Dito meron tayong swing high na naman. Okay? So dalawang beses na hit yung level na to, no? And as you can see, the trend right now is upwards. Okay? So upward siya. Clear lang natin. Upward siya. And kapag trending ang market, so ito ang isang behavior, no? Okay, so as you can see, yan. Okay. So kapag trending ang market, okay, so gawin nating perfect. So ganito yung nangyayari, no? Yan. Okay, so of course hindi yan dire-diretso na aangat. Okay, so kung ang trend is upwards, hindi yan dire-diretso na puro green candles pataas, di ba? Magkakaroon yan ng mga pullbacks. And yung pullbacks na yan, usually nag-end yan sa previous resistance level, which is here. Okay, so mag-enter tayo dito ng up trade. Okay, so as you can see, nagkaroon ng doji candle dito sa support level. So merong indecision sa market. And previously, merong tatlong candles na ano lang, no? Minor downtrend lang. Tatlong candles lang. And dito, nakita natin na humina na yung momentum ng mga sellers. Tapos nagkaroon pa ng this is a bullish engulfing candle. Okay? So that's why nag-enter tayo doon ng up trade. Alright guys, so nanalo tayo sa trade na yun, no? Just before buwaba yung price, okay? Alright guys, so dito sa Euro against British Pound, okay, so nandito tayo ulit. And as you can see, yung price ay biglang bumulusok pababa, okay? So, okay, as you can see ngayon, inaangat na ng mga buyers yung price, bam. Okay, so ganyan, di natin alam kung ano yung mangyayari, no? So, ang pinaka-best na gawin natin is hintayin yung price ma-reach etong level na to. Okay? So, yan yung possible niyang ma-reach, no? So, kapag nakita tayo ng rejection, once na yung price ma-reach etong level na to, then mag-enter tayo ng down trade. Okay? So, tulad nun, as you can see, yan yung price action na gusto natin makita. And kapag ganito yung price structure, guys, no? As you can see, puro green candles. It is bound to fail. Okay? So, mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Kasi baka ma-miss natin itong trade na to, no? So, hintayin lang natin matapos itong candle na to. Then, mag-enter tayo dito ng down trade. Okay? As you can see, enough na sa akin to na confirmation that there is a selling pressure, no? So, we will enter there a down trade, okay? So, kapag ang price umaangat, ganito yung itsura niyan usually, 'di ba? Meron siyang price structure, okay? So, bakit ba nagkakaroon ng pullback? Of course, yung mga buyers na bumili dito sa baba, pagdating dito sa taas, no, magti-take profit sila, no? So, to take profit, kailangan nilang i-sell yung shares nila. And if they are selling, that will cause the price to go down a little bit. Okay, so kaya nagkakaroon ng pullback, 'di ba? And then, no, pag nagkaroon ng pullback, tinatimingan ng mga buyers, no, na gustong sumabay sa trend since the trend is upwards, dito sila bibili, okay? And also, yung mga nag-profit na dito, possible na bumili ulit sila dito, no? So para makapag-profit sila sa tinatawag na second leg, okay? Second leg. So, ito yung first leg. Okay? Okay, so we will win the trade. Okay? Okay, second leg. Alright? So,
ayan, no, magsisimula na namang umakyat yung price, okay? Mula dito sa pullback na to. Okay? So, kapag ganyan ang price structure, parang meron siyang support. Okay? Meron siyang mga buyers na sumusuporta dyan. Okay? Lalo na kapag malapit sa resistance level. Okay? So, halimbawa, ayan. Nag-pullback malapit sa resistance level, mas malaki ang chance na magpatuloy pa yung price umangat. Okay? Kasi, kung malapit yung pullback sa resistance level, of course, pagdating dito, hindi pa agad magte-take profit yung mga bumili dito kasi hindi pa sila satisfied dun sa profit na yon, no? So most probably yung price next, most probably na tayo ngayon, no? So most probably yung price ay magpapatuloy pang umangat. Okay, ngayon naman, okay, kapag tulad nito, puro green candles. Okay, puro green candles siya. Ayan. Nagkaroon ng pullback, napakaliit lang, no? Isang red candle lang. Okay, so wala siyang price structure. Puro green candles pataas, okay? So, ibig sabihin, yung mga bumili dito, hindi pa sila nagte-take profit, okay? And saan sila most likely magte-take profit? Of course, dito. Sa resistance level na to, no? Kaya yan ang isang high probability setup, no? Kapag nakita mo na patuloy na umaangat yung price, okay? So, puro green candle siya. And maaabot niya itong resistance level. Okay? So, yan yung tinitignan ng mga traders na level din. Alright? So, dyan sila magti-take profit. And of course, no, yung mga short sellers naman, yan din yung mga inaabangan nila. No, na ma-reach nung price itong resistance level na to, alam nila maraming magti-take profit. So, yung price ay bababa. So, gusto nilang sabayan, mag-short position din sila dyan. And dadagdag pa yun sa market para bumaba. Okay? So, dadagdag niyo yun as a reason para yung price ay bumaba. Okay? So, I hope guys na naintindihan nyo kung ano yung nangyari doon, no? Hindi ko sinasabi na yun exactly nangyari, but if you analyze, no, it just makes sense, 'di ba? Okay. So, hanap tayo ng ibang opportunity. Okay, so 40% lang payout nito, so hindi natin yan i-trade. Okay. Grabe yung pag-angat guys ng euro against Japanese yen. Okay, so nilagpasan niya na itong previous level na to. And kung gusto nating maghanap ng resistance level, as you can see, punta tayo sa left, di na tayo makakita. Ang gagawin mo dito is angat ka ng time frame. Okay, so ang ginagawa ko, umaangat ako ng 5 minutes. Ayan, so ngayon nakakita na tayo ng level na pwede nating pagbasihan. Okay, so ngayon, drawing tayo ng horizontal line. Okay. Change natin yung color. Gawin nating yan, pink. Okay. So, hintayin lang natin yung price ma-reach etong level na to. Then, pwede tayo dito mag-enter ng down trade. Okay, possible. As you can see, eto na naman guys. No? Ito na naman, 5-minute time frame to Ibig sabihin, every candle is 5 minutes. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so that's 12, 13 candles na puro green. Okay, so this is bound to fail guys. Okay, so like I said before, ayan, nagsisimula ng bumaba. Pero hanapin natin yung entry natin sa 1 minute. Babalik tayo sa 1 minute. Okay? Yan. So, kailan tayo possible mag-enter ng trade? So, dito di pa tayo confident mag-enter ng down trade dyan, no? Kasi gusto natin talagang maabot etong level na to. Okay guys, so dito sa Euro against USD. Okay, so ito yung possible na maabot nung price sa taas. Okay, so medyo malayo pa. Drawing na natin, no? Para mamaya, if lumapit yung price, pwede nating abangan at makapag-enter tayo dyan ng down trade. Okay? So, pag hindi clear sa'yo kung nasan yung key level, as you can see right here. Okay? So, yes, pwede mong sabihin na dito,
Okay, drawing natin. Okay. So, when in doubt, go to higher time frame. Okay? So, ganun nga gagawin natin ngayon. Punta tayo sa 5 minutes. Right? So, dito mas magiging clear. Okay? So, dito meron tayong previous swing low. But as you can see, nalagpasan niya na itong level na to. Okay? So, possible natin gawin. Okay? So, wag nyo munang intindihin itong level na to. Angat muna natin dyan. So, possible na gawin nung market, ayan, tulad nyan, no? Bigla siyang bababa, and as soon as nakita natin na yung price bumaba dito sa level na to, kung saan dinowing natin, mag-e-enter tayo dyan ng down trade, okay? So, para makita tayo ng entry, balik tayo sa 1 minute time frame. Okay, ayan. So, hihintayin natin na yung candle lumagpas, no, dito sa previous dito sa level na dinowing natin, saka tayo mag-enter ng down trade, okay? Tapos you can see, nag-continue siya pataas, no? Balik tayo sa 5 minute time frame. Okay, so hanap tayo ng mas mababang level na pwedeng magkaroon ng reaction, okay? And ang level na yon is this. So previously, meron ditong swing high, no? And may kita nyo 1, 2, 3, tatlong candle, 4, 5, actually 5 candles around this level na nagkakaroon ng reaction yung mga sellers, no? Nagkakaroon ng selling pressure, okay? So, etong mga candles na to, puro mahaba yung upper shadow nila. And as you can see, mula dito sa candle na to, this is a perfect inverted hammer, no? So, this is a perfect inverted hammer. Mahaba yung long shadow, mahaba na long shadow pa. Mahaba yung upper wick niya, no, or upper shadow. So, ibig sabihin, pinush ng mga sellers yung price. And from there, no, nakita siguro to ng karamihan din ng mga traders. Diyan na pumasok yung mga nag-short position and patuloy nang bumaba yung price. Okay? So, dito guys, na-miss natin yung trade. So, ito yung diniscuss ko kanina sa Euro against Japanese Yen. Umangat tayo sa 5 minute time frame. Nakita tayo ng level dito. And kanina sabi ko hindi pa tayo mag-enter ng down trade since hindi pa nga na-reach yung level. So para makita ka ng entry point, punta ka sa 1 minute. And as you can see, nagkaroon ng rejection dito sa candle na to, no? Pag nag-enter ka dyan ng down trade, you will definitely win the trade, okay? So sayang, ito sana yung inaasahan natin na magiging last trade natin, okay? So, tignan natin dito sa Euro against British Pound. If yung price na reach etong level na to, this may be our last trade. Or dito sa... Okay, so saan yung isa nating level? Ito, medyo malayo pa, no? And, let's see. Okay guys, so dito sa USD against Japanese Yen, as you can see, napakalakas ng uptrend. Okay, so sasabayan natin yan. And ngayon maghahanap tayo ng perfect opportunity para makapag-enter ng uptrade, okay? And gaya ng sabi ko kanina, kapag ang market is trending, halimbawa upwards, nagpo-pullback yan. And most likely saan nagtatapos yung pullback? Sa previous resistance level, okay? So, drawing lang natin yung previous resistance level. Okay, so here, meron tayong level dyan. And hihintayin natin yung price maabot etong level na to. As you can see, dito rin nagkaroon ng rejection. Okay, so dito around this tatlong candles na to, nagkaroon din ng rejection. Tapos dito nagsimulan tumaas yung price. So, it's just logical na maabot niya ulit etong price na to. Then, dyan sisimulang umangat na ulit yung market. Okay, so let's wait for that to happen. Okay guys, so ito yung hinihintay natin, no, yung price ma-reach etong level na to. And as you can see, no, nagkaroon pa ng lumagpas pa yung price. Okay? But at the last second of this candle, nagpakita yung mga buyers, no? So nagkaroon ng buying pressure. Tapos yung next candle,
Okay, so let's zoom in. Yung next candle is an ERC, no? That is an extended range candle. Okay, so that's a momentum candle. Okay? So, buong-buo siya na body lang. Okay? As you can see, halos walang wick. Hindi kasi natin makita kasi natatakpan nito, no? So, that's an indication na malakas yung mga buyers, no? So, that's why nag-enter tayo dyan ng up trade. So, let's see if we can win this trade. Alright guys, so we have won the trade, okay? So, that's gonna be our trading session for today. So, unti-unti lang guys. From $500, no, nagkaroon tayo ng $200 plus profit for today. I think almost 300, okay? And kung gusto nyong i-try itong Kotex, merong link dyan sa description sa baba. Pwede nyong gamitin yung link na yun para mag-register. And also, if you use that link, then you can avail 50% bonus. Just use the code KOTEXPHP. So, thank you so much guys for watching. Kung nakita kayo ng value sa video na to, please don't forget to like, comment, and subscribe. So remember guys, mag-start muna kayo sa demo account, mag-practice muna kayo doon. And kung nakita kayo doon ng consistent results, saka kayo mag-switch sa live account. So remember, trading binary options involves high levels of risk, so your capital might be at risk. Okay, so don't start trading if you don't understand the risk. So thank you so much guys for watching. See you again on our next video.